parang Pontius Pilate, no, is washing his hands of the guilt. Itong pag-file naman to ng akbayan, ito hindi ko na, kumbaga parang inaasahan ko to dahil nga unang-una, medyo yung mga makakaliwang, mga miyembro ng ating Kongreso, they really saw this as an opportunity to get back at Duterte. Ngayon kasi, the general public is paying attention. Dati, it was suppressed. No, napaka-konti lang ng mga nakaalam nun. Tapos ngayon, after so many years, marami pa kami nakalap na mga impormasyon. Patibing pagiging di umano spoiled brat ay naging ground na for impeachment. Ganun pa man, I recognize that impeachment is a political process, it's a numbers game. Pero sa panahon ng eleksyon, I'm sure itong mga kongresista mag-iisip kung nais nilang magalit yung 32 million na bumoto para kay Inday Sara Duterte. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, 5,000 pesos. Okay. It's, there's a, hindi, Ang ganda mo today. Hindi, akong banga. Okay, welcome back mga kabitan. Magandang buhay ho sa ating lahat. Kamusta? Ano na pong mga pangyayari ngayon? Kamusta? At ano na po yung inyong ginagawa ho dyan? Ako nandito pa rin, nakaupo sa ating lamesa. Alright. So may mga nagre-request hindi na lang natin pahabain pa yung mga pasakalye natin. Sige, diretso na ho tayo mga kabitan. At yun nga po, sandali lang po at babatiin ko muna yung mga OFW, Overseas Filipino Workers na mga nanonood ho sa ating programa ho dito sa ating munting bahay, Danagan Balita, Reaction Video News, update. Mabuhay ho kayo. Subscribe na para lagi tayong updated sa mga gaganapan sa ating lipunan. At ngayon na po, ito na po, tatapusin na ho natin yung ating pasakalye mga kabitaan. Kasi po, walang problema pag may isasuggest kayo sa atin, sabihin nyo lang po, mag-comment kayo kasi gagawin ho natin yan. O yung nag-request itong kang Ma'am Lisa daw. O ito na yung kang Ma'am Lisa. Ang ganda mo today. Hindi, akong banga. Di ba? As requested. Anyways, dito po tayo kay attorney, sino ba to? Si attorney Roque. Yun nga, wala ho pala sa bansa si attorney Roque, no? At itong DZAR. So may bali-balita ho ngayon. Panoorin na lang na ho natin. Saka ho natin kokomentuhan mga kabitan. At meron pa tayong isang ipapakita. Saglit lang. Ito si Trililing. Pakinggan ho natin mamaya kung ano po yung mga pasiatab niya na naman mga kabitan. Anyway, dito muna tayo dito sa sa DZAR. Alright, so dito tayo sa DZAR. Pakinggan ho natin, panoorin mga kabalitaan. Muling binigyang diin ni Executive Secretary Lucas Bersamin na malinaw ang naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na walang kinalaman ang Malacanang hinggil sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang ambush interview nitong Martes, sinabi ng opisyal na hindi susuportahan ng presidente ang impeachment case at hindi rin anya nila hinihikayat na gawin ito. The President has been very clear about his position on this. So any suggestion na political yan or instigated by our side, no, that is never true. Ipinunto ng Executive Secretary na distracting lamang ito, lalo't marami raw pangangailangan na gawin na importante sa bayan. Una nang ipinahayag ni Marcos Jr. na pagsasayang lang ng oras kung isusulong pa ang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Nitong Lunes ng hapon, tuluyan ang sinampahan ng impeachment complaint sa Kamara si Vice President Duterte na inendorso naman ng Akbayan Party List. Pero para sa political analyst na si Dr. Froilan Calilong, tila nagugas kamay ang Pangulo sa naging pahayag nito na wag nang pag-aksayahan ng panahon ang isang impeachment laban sa Vice Presidente. Ani Calilong, parang nais lang ipakita ni Marcos Jr. na hindi siya responsable o guilty sa akbang na ito. Subalit maliwanag naman daw na mayorya ng mababang kapulungan ay kontrolado ng Pangulo. Parang Pontius Pilate, no, is washing his hands of the guilt. Itong pag-file naman to ng akbayan, ito hindi ko na, kumbaga parang inaasahan ko to dahil nga unang-una, medyo yung mga makakaliwang, mga miyembro ng ating Kongreso, they really saw this as an opportunity to get back at Duterte.
particularly at the former president, they will really try to get something out of it. Umaasa naman si Kalilong na hindi ito mauuwi sa pag-aaksayangan ng panahon at pagsisikap, lalo na sa panig ng grupong naghain ito. Kasabay nito, umaasa rin siya na meron talagang pinaghuhugutan ng matibay na ebidensya ang impeachment na ito. Dahil kung wala, maaaring masira lang ang kredibilidad ng akbayan bilang isang pwersang pampolitika. And if an impeachment complaint will result into the dismissal dito sa House Committee on Justice for lack of form or substance, it could undermine akbayan's credibility as a serious political force, no? Baka hindi yan pagtatawanan pa sila rito, no? Yung mga kritiko, they might accuse the group of rushing the complaint without sufficient evidence or legal grounding, you know? We need to understand that an impeachment complaint can only be filed once. Sa kabilang banda, magsisilbi namang oportunidad ito kay VP Sara na isiwalat ang lahat ng nalalaman niya at patunayan na mali ang mga paratang sa kanya ng mga detractor. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, President Catarong, SMNI News. Alright, yan po ay balita mula sa SMNI News, DZAR mga kabalitaan. So, komentaryohan muna natin to, bigwasan muna natin tong si Boyingi mga kabalitaan. Ang kilala niyo na si Boyingi, di ba? Nag-trending yun, umabot ng ilang milyon yun sa unang video natin. Talagang yung pagtatanong niya ay talagang ngiw-ngiw talaga mga kabalitaan. Napahiyaw siya ni Tatay Diggs. Natatawa ako nun eh. Yung ibang mga viewers natin nagagalit na sa akin. Ano ka ba, Mr. Dan? Panay ka tawa dyan? Hindi namin maintindihan yung mga sinasabi ni Boyingi. Kaya humihingo tayo ng dispensa sa kanila kasi nga parang natuwa ako na naiinis na hindi ko alam yung pakiramdam ko. Kaya nga po, itong Akbayan Party List mga kabataan, sila ho yung nanguna na kuno na ifinail na ho nila sa Secretary General diyan sa House of Representative. Pero alam niyo po, kaya ho ginamit itong si Akbayan Party List Percival dahil kaupo lang ho ni Percival siyempre papapilo yan. Pabilib ho yan sa mga kakusa niya. Ito na kakusa. Nagsa-file na tayo ng kaso kay VP Sara Duterte. Pasiatap at saka pagkitang gilas mo na. Kasi wala pa akong responsibilidad yan. Wala pa kung anong mangyayari. Wala lang yung magpa-file yung iba hong Makabayan Black. Siyempre, busy ho yung life ho nila. Yung bayan muna. Si Colmenares, si Conte. Busy ho yung life nila. Sino pa yung mag-aatupag no na pag sa hearing dapat andun ho kayo? Hindi po ba? Sentido común ba? Ngayon, pinapasiata mo nila na yung taong bayan, yung civil society leaders. Paano ba maging civil society leaders? Yung mga nandun puro mga kalyado ng New People's Army. Di ba? Ito si Percy. Kalyado ho yan ng People's ng NPA. Kung yung Makabayan Black, kalyado ho yan. Di ba? Swerte sila kasi sinasahuran sila sa gobyerno. May budget pa dyan sa Kongreso mga kabalitaan. Binubuhay ho ni Tambaluslos. Di po ba ginamit ho sila dyan sa Kongreso? Kasi nga sila yung pinaka number 1 na mortal enemy ho ni Tatay Digong Duterte. Yun po yung dahilan ho dyan mga kakabalitaan. Kaya nga, ayun, sige, parang parang ngiw talaga yung utak pag okay, sige, laban ako. Ako yung magsasampa ng kaso. Yun po, pero siyempre, sasabihin niya, sige, proud ako dito Proud ako sa sarili ko kasi nga ako yung nagsampa ng kaso. Isa sa mga nagsampa ng kaso. At ako yung pinaka nanguna sa nagsampa ng kaso. Palakpakan natin si Boyingi. Bilib ako kay Boyingi, mga kabalitaan. Taga magkapusalita, akala mo tagagalang-galang Grabe, tindi talaga ang utak. Matalino rin to si Boyingi. Matalino sa kabubuhan ba, mga kabalitaan? Alright, so dito naman at may sagot dito si Attorney Roque. Pero dito muna tayo kay Trillanes kasi pang pinali ho itong si Attorney Roque. Pakinggan ho muna to si Trillanes mga kapitan, yung pasiatab niya naman laban sa mga Duterte. I was invited at so ngayon meron akong presentation mamaya. Papakita ko yung koneksyon ni Duterte sa illegal na droga, Papakilala ko yung buong sindikato ng Duterte Drug Syndicate. So, lahat ng mga personalities na yun, inilalabas ko. Kanina parang dinideny ng AMLAC yung report kasi yung Wala naman ako sinabing galing sa AMLAC per se yung aking dokumento. Pero ang sinasabi ng ombudsman, parehas.
Okay, so those are two different things. Yung content, Ang problema lang kasi dito mga kabitan, pag ito yung mamang to, ito yung siraulo, no? Pag nagfa-file ng kaso, parang siya na lang, parang siya yung naging huwes na rin kasi kinukonclude na niya na ito yung mangyayari, ito yung ganito, kasi nga ito ebidensya namin. Oh, di ba? Parang may something ano? Parang miyembro din to sa special mention mga kaunitan. Kung si Trililing, pakinggan pa rin ho natin to. is the same, pero the documents ang nagbigay sa akin isang messenger, wala naman siya sinabing galing AMLAC. Basta ang bottom line, the contents are the same. Sir, you already brought up yung pong, I think yung syndicate na binanggit niyo po, I think sa Senate, meron pa po kayong binanggit about the tattoo nila, Pulong, and the triad pa yata, I mean, with the bands. Anong difference ngayon sa ipapresent nyo and yung reception sa tingin ninyo? Ngayon kasi, the general public is paying attention. Dati it was suppressed. No, napaka-konti lang ng mga nakaalam nun. Tapos ngayon, after so many years, marami pa kami nakalap na mga impormasyon. Kaya nabuo na namin yung picture para kailangan malaman na ng sambayan ng Pilipino yung Duterte Drug Cartel, Duterte Drug Syndicate, kung sino-sino itong mga to at paano sila na-involve. Sir, to what do you attribute yung parang renewed interest dahil ba sa politika or awakening ng mga tao about what happened? Both, no? Dun sa, because of the political realignments, no, yung paghihiwalay, dahil doon nagkaroon ng puwang, nagkaroon ng opportunity na makover ito. Ngayon lang nabibigyan ng atensyon na ganitong kalawak, tapos mas maraming bulat at the same time. So both. Sir, there were info about the impeachment complaint that you will be filing. Gano'n po katotoo? We'll see. Sir, hindi ko siguro po doon sa sinabi ni Digong na sa call niya sa military to acknowledge doon po sa fracture in the government. Can he still masters po? Yun ay unang-una, that's a crime. Ngayon, ginawa niya, inciting to sedition, so kailangan managot siya dyan. Ngayon, dun sa effect nung panawagan na yon, ako ang advice ko sa mga otoridad ay huwag magkumpiyansa, no? Kailangan siguraduhin na na walang makukuha ng mga officers itong mga Duterte, no? Kasi malaking problema 'yan. Kaya kailangan continuous monitoring. Pero ako naman, based dun sa monitoring din namin, hindi naman marami, kundi merong may simpatya kay Duterte, pero to actually risk their lives, freedom, and their careers para sa kanya, I seriously doubt that at this point. Sir, sa dami ng issues ngayon kay VP Sara, hinog na ba for impeachment? Hinog na. Sobra. Paano niyo nasabi, sir? Ha? Paano niyo nasabing hinog na hinog? Siguro naman, nakikita naman ng mga kababayan natin, lahat ng mga dangers, mga red flags, yung unfitness ni Duterte, ni Sara Duterte to hold the position of Vice President. And remember, as Vice President, Kung matatandaan niyo po yung sinabi ng isang political analyst na okay lang pag nagsampaho ng kaso basta kailangan mapapatunayan ho sa Committee on Justice. Kasi nga pagdating sa Committee on Justice, kung makikita ho nila doon na walang silbi, ay mapapahiya ho sila dyan. Tapos mababan ng 1 year. So isang beses lang ho tayo mag-file ng impeachment complaint. Kaya kailangan huwag niyong madaliin natin, Relanis. Pero may chance ho yan lulusot sa Kamara. Kasi nga sila, yun ang talagang gusto nila. Pero ito yung nakikita ko mga kabalitan. Pakinggan nyo po ha. Si President Bongbong Marcos naglabas ng mensahe through text messages or pakiusap na wag na hong ituloy yung impeachment complaint dahil nga po ay hindi nakakadulot ito ng maganda sa ating bansa. Baka mag-erode ho yung yung ekonomiya ho natin, baka mawawalan ho ng mga investors at kung ano-ano pa. Ito po yung panawagan ni President Bongbong. So hindi ho kinagat ito ng Kamara. So baka yung laro ho dito mga kabalitaan, ginamit ho yung Makabayan Block, particularly
itong ano, no, akbayan, pagdating ho dyan sa Committee on Justice, baka ho ang plano ho nila babarahin o kung wala man lang ebidensya talaga, kung walang substantial evidence, sapat na ebidensya na ito nga pwedeng i-push through yung impeachment trial, so maari ho, pero baka ang nakita ko lang dito, baka ho hanggang Committee on Justice lang ho ito, para yung mga tao ay talagang yung galit ng mga tao ay maiba yung aura ng mga tao, para bumaliktad yung simpatya nila, no, para sa ating presidente. Yun po yung nakikita ko eh. Ito yung laro ngayon, maruming laro ngayon ni Tambaluslos, mga kabalitaan. Ito yung nakikita ko kasi nga intensyon talaga nila na sisiraan talaga yung ating vice presidente. Who knows, hindi natin alam, diba? At marami hong nagsasabi na kung may problema ho, kung yung nilapastangan yung karapatan ni VP Sara, pwede ho siyang pumunta ng Supreme Court at yun po, ipaglaban niyo ho doon dahil may kalayaan ho yung ating vice presidente na ipaglaban yung kanyang karapatan. And then, sabi naman ho ni Atty. Roque na wala hong silbi. Walang silbi ho yung sinasabi nilang impeachment complaint laban ho sa ating VP Sara. So ito po yung naging pahayag ni Atty. Roque, mga kabalitaan. Sir, last na po, baka lang gusto niyong mag-comment dun sa impeachment case on VP Sara. Do you have any statement regarding po that? Well, unang-una kung sino man po yung gumawa ng impeachment, nakakahiya po. Ako po ay nag-draft na ng 3 impeachment complaints sa aking karera. Hindi naman ako magsasampa ng ganun. Wala namang kabisibasihan ang mga impeachment grounds niya. Patibing pagiging di umano spoiled brat ay naging ground na for impeachment. Ganun pa man, I recognize that impeachment is a political process, it's a numbers game. Pero sa panahon ng eleksyon, I'm sure itong mga kongresista mag-iisip kung nais nilang magalit yung 32 million na bumoto para kay Inday Sara Duterte. Meron nga gumawa ng computation na kung pag sasama-samahin mo lahat ng boto na nakuha ng mababang kapulungan, hindi pa yan aabot sa 32 million. So it's a political game. We know that it's a numbers game, pero panahon din ng eleksyon at dahil ako'y politiko ron, mag-iisip ako ng 10 beses bago ako magsuporta na walang basihan na impeachment. Yun po, ang ibig sabihin po ni Atty. Roque, ito po, opinion ko lang po ito, ay posible ho na hindi ho mangyayari talaga itong impeachment hanggang Committee on Justice lang siguro to. Dahil nga, malapit na yung eleksyon, baka isipin ng mga kongresista, paano pag tinanggap po natin itong complaint nito? Paano pag magkaka-trial, malapit na ho yung eleksyon? Baka ho yung taong bayan magagalit sa atin, baka hindi na ho tayo mananalo dyan. So yun po. Kasi nga parang dihado ho ngayon yung yung Kamara de Representante dahil nga po ay maiksi na lang yung oras nila para i-google o gugulin yung ganung reklamo, pagbibigyan ng pansin. At medyo may harang ho ito para sa kanila. Parang burden, kumbaga, mabigat to sa kanila kasi yung desisyon ay talagang kailangan wais ka talaga. Masinop yung mga pag-aaral mo doon kung anong gagawin. Kaya ang sinasabi ni Atty. Roque, sa pagkakaintindi ko po, ay mahihirapan mo silang tanggapin ito sa ipagpapatuloy itong kaso na diretso pagbubutuhan pabor ng Kamara at ililipat na ho sa Senado. Yun po ang pinakamahirap pong desisyon na yan. Kasi mangangampanya na Paano pag nakapag-decide na ho agad sila? Ito yung taong bayan, magalito. Kasi alam naman natin yung supporter ni Inday Sara Duterte, talagang napakadami ho. Yung 32 million votes na nakuha mas siguro nadadagdagan pa ngayon dahil nga sa mga pinaggagawa nito ng mga kongresista. So yun po ang nakikita ho nating dahilan na hindi ho ito ma-push through or maidala pa dun sa Senado dahil dito pa lang sa Committee on Justice baka ho dito maharangan na ho ito. Kasi pag pumasa ho dito sa Committee on Justice, pagbubutuhan ho yan, diretso na ho yan sa Senado. Pero ayon pa ni Amy Marcos, walang puwang ho yan sa Senado dahil marami ho ang hindi gusto na ma-impeach ho si VP Sara Duterte. Yung iba tahimik lang ho dyan. Kaya nga tinulungan nga si VP Sara na madagdagan ho yung kanyang budget ho sa kanyang Office of the Vice President. Dinagdagan ho yung budget ho ng ating Vice Presidente. Kung maalala nyo po, tinapyasan hanggang ilang milyon na lang yung 700 something million yung budget ng Office of the Vice President.
Di po ba? So ngayon po, yun po yung nakikita ho natin. Tandaan niyo po yung sinasabi ko. Baka ito po, magdilang angin ho tayo. Baka hanggang Committee on Justice lang ho ito, then wala na. Iriripaso na yung kaso na yon. Kasi nga, mga election na, mga ngampanya na sila. Yung isipin nila, yung taong bayan, nako, baka madali tayo dito, baka hindi tayo makabalik sa inupuan nating kumikinang na mga sobre mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation, reaction video sa Danagan Balita News Update, huwag kalimutan po i-share, mag-like, mag-comment, at mag-subscribe na rin. Huwag mo rin kalimutan po huwag niyo rin po kalimutan pinutin lang po ang notification bell para agad-agad niyong mapapanood ang ating mga na-upload ng mga latest video, mga kabalitaan. Ako'y magpapasalamat ho sa mga OFW, sa lahat ng mga Pilipino na sumasubaybay ho sa ating munting bahay Danagan Balita Reaction Video. Matsalam ng marami. Taos puso po tayong nagpapasalamat sa inyong mga suporta. Tuloy po kayo lagi, manood lang po kayo lagi, at tandaan niyo po, tayong lahat ay may pakialam sa mga pangyayari sa ating lipunan. To God be the glory. Mwah, mwah, chip, chip. Peace out.